majesty. You are God, the powerful God, na meron kami, Panginoon. Maraming salamat po, God, sa gabi nito, Panginoon. Maraming salamat po sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Ama, sa ibang Espiritu na siyang gabay sa amin, mag-lead sa amin, Lord, sa amin ngayong gabi, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, ngayong gabi na kami po'y pinagtipon mo, pinag-isa mo kami, Panginoong Diyos, upang magpasalamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong naging sakripisyo sa krus, Panginoon. We are here, Lord, to thank you, God. Just not to thank you, Lord, but to worship you, God, to praise you, Lord God, because you are holy. You are worthy to worship. You are worthy to praise, O God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng aking kapatid. Lord God, na nandito ngayon gabi, Panginoon, we pray, hallelujah, na as we go through, God, sa inyong gawain, Panginoon, we pray na sino man, O God, ang mayroong nadadalang mga problema, sitwasyon sa buhay, sakit, karamdaman, Panginoong Diyos, mga kabigatan sa puso, mga confusion, O God, mga sari-saring dala ng aking mga kapatid, Panginoong Diyos, maging kami man lahat, Panginoon. Lord, we pray, O God, that Holy Spirit, Lord God, hallelujah, ang siyang pagbigay, O God, ng kapangyarihan sa amin, Panginoon. And Lord, we pray in the Lord Jesus, Lord, na anuman ang meron kaming dala-dala, Panginoong Diyos, anuman ang meron kaming mga dinadalang mga problema, sitwasyon, Panginoon, in the Lord Jesus, Lord, we pray, we declare the victory, na nawawala na po ito, Panginoon, pagkatapos, O God, ng iyong gawain, Panginoon. At pagkabas namin, O God, hallelujah, sa iyong sanctuary, O God, ay kami ay uwi ng payapa, Panginoon. Mawawala ang mga kapaguran namin, mawawala ang aming mga sitwasyon, mawawala ang mga problema, Panginoong Diyos. Because Ikaw, O God, sa ano lamang po namin natagpuan, agad kapahingahan, Panginoon, ang restoration ng aming katawan, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po, Ama. Dakila ka sa lahat, O Lord. Ama, sa aking buhay, ang nandito mo, Lord, ngayong gabi, Panginoon, I pray, hallelujah, na ilagay mo lamang po ako, Panginoon, sa pinakamababang bahagi ng aking buhay. Dahil, Lord, kung ako lamang, Panginoon, wala akong karapatan, wala akong kakayahan, Panginoon Diyos, wala akong kapangyarihan. Dahil isa lamang po akong nilalang mo, Panginoon. Isa lamang po ako, God, na pinili mo ngayong gabi, O God, na magdala isang na inyong salita, Panginoon, magdala ng mensahe na nais mo na mapakinggan namin ngayong gabi, Panginoon Diyos. Lord, I pray, ilagay mo lamang po ako, Lord God, sa iyong liburan, Panginoon, at Ikaw may taas, makita at marinig ngayong gabi sa aming buhay, Panginoon. Lord, I pray that the Holy Spirit, Lord, hallelujah, ang siyang magsalita sa aking katawan, Panginoon. Dahil hindi ko, Lord God, kaya ibahagi ang salita mo sa sarili kong kakayahan at katalinuhan, Panginoon, dahil wala ako sa mga ganitong bagay, Panginoon. But Lord, I'm relying on your power, O God, through the Holy Spirit. Speak, Lord, in my behalf, O God. Ngayong gabi, Panginoong Diyos, na mapakinggan ka namin, Lord God, I pray. The anointing of the Holy Spirit, Lord God, and the wisdom and the manifestation of your will, Lord. And hallelujah, ang iyong insight sa iyong salita, Lord, ngayong gabi, Panginoon, Lord. I pray, hallelujah, hallelujah, Lord God, na ang iyong banal Espiritu, Lord God, ang siyang magpaunawa sa amin, magbukas sa amin, O God, hallelujah, ng aming paisipan spiritual, aming pandinig, Lord God, na spiritual, Panginoon Diyos, upang marinig at mapapakinggan ka namin, O Lord, isang matanggap, Lord, ang iyong salita, ang iyong mensahe, isang ilagay mo, Lord, sa aming mga puso, O God, isang daladala namin, Lord, pagawin namin, mabibigay sa amin, O God, ng restoration, kalakasan at kapayapaan, Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Ama. Purihin ka, dakila ka sa lahat, Lord. We pray at binabalik namin sa iyo, Ama, ang pinakamatas pagpuri magsalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Okay na, sobrang. Amen. Pwede na. Hallelujah.
So, mapagpalang gabi sa atin lahat mga kapatid. Amen po. Sino po yung bago sa atin? Di ba, hindi po. Bago ka naman nakadal sa ganitong gawain. Amen po. Taga-Bagyo po kayo? Batangas po kayo. Amen po. O, si Kuya, hindi na ba ako si Kuya eh. Amen po. Hallelujah. So, ang nadaluhan mo Kuya ay sa Pamilyang Soul. Ito po yung identity natin sa mundo na kung saan tayo nagkakatipon-tipon na nagpapasalamat. Halimbawa ngayong gabi, nagtipon-tipon tayo para magpasalamat sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen po. At ang tanging mataas lamang po Kuya ay ang salita ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Isus, at ang ating Diyos amang nasa langit ang Dalang Espiritu. At ang pinapangaral ay ang from Genesis to Revelation mga Kuya na salita ng Diyos. Amen po. So dito, wala po, dito mga kapatid, na, Kuya, na yung bago ka, walang ganun. Pag nandito ka, ituring mo na pamilya ka. Dahil ito ay pamilya ng Panginoon. Amen po. So, tayo po'y magpatuloy. Muli, palapakan natin ang Diyos mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, ang ating tema ngayong gabi ay, amen, pang-ngatlong Thursday. So, ang ating tema ay voluntarily sacrifice. Amen po. So, anong ibig sabihin mga kapatid ng voluntarily sacrifice? Ang Panginoon natin mga kapatid, inalay niya ang kanyang buhay na walang pumilit sa kanya. Willingly mga kapatid na binigay ang kanyang buhay. Ano man yung kabayaran, ano man yung magaganap, ano man yung kahinatnan niya mga kapatid, hindi siya nag-hesitate mga kapatid na i-offer ang kanyang buhay voluntarily, willingly, na binigyan niya mga kapatid ang buhay niya para sa iyo at sa akin. Para ngayon, ngayon yung bunga kapatid ng ginawa ng Panginoon natin. Na tayo ngayon nagkakatipon ngayong gabi sa kanyang pag-ibig. Sa lahat ng ginawa niya mga ng Panginoon natin, it's all about love. Amen? Dahil kung walang pag-ibig, hindi niya kayang i-voluntary ang kanyang buhay para lang sa walang kabuluhan mga kapatid. At dahil mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, binigay niya yung bugtong na anak niya. At ang Panginoong Hesus, mga kapatid, inalay niya ang kanyang buhay. Walang namilit, walang nagbayad. Amen. Pero ang Panginoon natin, ang ginawa niya, binuluntaryo niya ang kanyang buhay sa kabayaran ng ating kasalanan. Amen. At napakabuti ang Diyos natin, mga kapatid, na tayo dapat ang nandun sa krus na naghirap. Pero alam ng Lord, alam ng Ama natin na hindi natin kaya ang sasapitin natin dun sa krus. Amen? At lalo na wala nang maligtas. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ibinigay niya yung anak niya. At ang Panginoon, mga kapatid, tinanggap niya. Amen? Na walang alinlangan. Tinan natin sa Hebrew 10, 1 to 10 at mag-jump tayo sa Luke 22, 39 to 46. Amen? Ang sabi niya dyan sa Hebrews 10, ang kautusan ay anino lang ng mabubuting bagay na darating. Kailanman ay hindi ito nakapagpabanal sa mga taong lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na inaalay nila taon-taon. Amen? So dahil kung mapapatawad na sila sa pamamagitan ng mga handog, hindi na sana sila uusigin ng kanilang budhi. Sinong inuusig dito ng budhi niya? Wala na. Dahil ginawa na ng Lord ng karapat-dapat. Ginawa na ng Lord, binorontary na niya ang sarili niya, ang buhay niya para sa akin, para hindi na tayo usigin ng budhi natin. Amen? At hindi na nila kailangan maghandog pa. Ngunit ang paghahandog na ginagawa nila taon-taon ay siya pang nagpapaalala sa mga kasalanan nila. Dahil hindi makapag-alis ng kasalanan ang dugo ng mga toro at kambing na inahandog nila. Kaya sabi sa 5, kaya nga nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang ama, hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao. Kaya binigyan mo ako ng katawan ni hahandog ko. Amen?
Patuloy tayo, sabi niya, hindi ka nasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga handog sa paglilinis. Kaya sabi ng Panginoon, kaya sinabi ko sa iyo, ang sabi niya sa Ama, na narito ako para ito pa rin ang kalooban mo. Mapansin natin mga kapatid na nagvoluntary siya. Sinabi niya, narito ako Ama, para ito pa rin ang kalooban mo, para sa mga tao. At sabi niya dyan, una, sinabi ng Panginoon, at o Diyos, sabi niya, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Ito mga kapatid, Biblia. It's all about Jesus. Amen. Una, sabi niya, sinabi ni Kristo na hindi nagustuhan ng Diyos ang mga handog at kaloob. At hindi siya nasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga handog sa paglilinis, kahit na ipinapatupad ito ng kautusan. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang Ama, nandito ako para sundin ang kalooban mo. Kaya inalis ng Diyos ang dating paraan ng paghahandog upang palitan ng paghahandog ni Kristo. Anong hinandog ni Kristo mga kapatid? Yung buhay niya. Dugo at buhay niya. Ang hinandog. Sabi diyan sa atin, at dahil sinunod ni Jesus ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa kasalanan natin sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng sarili niya. Minsan lang mga kapatid, wala nang darating. At nasa atin ito kung tatanggapin natin mga kapatid. Kung paano natin ito i-recognize, paano natin ito lalakaran, paano natin ito tawag doon yung bigyan ng halaga. Yung pag-alay ng Panginoon ng buhay niya sa atin. Walang nag-utos sa kanya, nabigyan niya, naliyalan kanyang buhay. Binuluntarin niya. Sabi niya, narito ako para ito pa rin ang kalooban mo. Amen? Tayo mga kapatid, nandito rin pa kaya tayo para ito pa rin ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Amen? At tingnan natin kung gaano kahirap ang Panginoon sa kanyang tinanggap, mga kapatid, sa pagboluntaryo niya ang kanyang buhay. At sabi niya dyan sa Lucas 22:39-46, sabi niya, lumabas si Jesus sa Jerusalem at gaya ng kaugalian niya, pumunta siya sa bundok ng mga Olibo. Sumama rin ang mga tagasunod niya. Pagdating nila roon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Iniwanan niya ang mga tagasunod niya at lumayo ng kaunti. Pagkatapos lumuhod siya at nanalangin, Ama, kung maari ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit ang sabi ng Panginoon, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. Pagkakita sa kanya ng anghel, nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. Dahil sa paghihirap ng kanyang kalooban, mga kapatid, paghihirap ng kanyang kalooban ang sinabi, at sabi niya dyan, lalo siyang nanalangin ng taimtim, at ang mga pawis niya ay parang dugo na tumutulo sa lupa. Isipin natin kapatid kung gaano kahirap nang yung pawis niya ay parang dugo na tumutulo sa lupa. Amen. Dahil alam niya kung gaano kahirap ang sapitin niya nang dahil lang sa iyo at sa akin, nang dahil tayo makasalanan, nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Ito ang sinabit ng Diyos natin, ang Panginoon natin, na ang luha niya ay parang dugo na tumutulo sa lupa. Ang sabi niya dyan, pagkatapos tumayo siya at binalikan ang mga tagasunod niya, pero nanatnan niya silang natutulog dahil napagod sila sa matinding paghinagpis. Kaya sinabi niya sa kanila, bakit kayo natutulog? Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Kaya manalangin mga kapatid. Amen po. Hallelujah. Our Father in heaven, in the name of Jesus, maraming salamat po, Ama, sa iyong salita namin nabasa ngayong gabi, Panginoong Diyos, na kung saan ito aming pag-aralan, pagbulay-bulayan, Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Lord God, sa iyong buhay na inalay mo, Panginoong Diyos. At Lord, maraming salamat at dalangin namin ang Banal na Espiritu ang siyang magpaliwanag sa amin, Panginoong Diyos. At buksan mo aming puso at isipan na makita namin ang pinakamensahe mo sa buhay namin ngayong gabi, Panginoong Diyos. Lord, muli po rin kadakila ka sa dating sa prayer. So tayo magpatuloy, mga kapatid. Nakita natin, balikan natin ganyan nung binasa natin sa medyo, narito ako, Ama, upang tuparin ang kalooban mo.
Amen. Wala tayong nakita sa Kanya, mga kapatid, na pag-anilangan. Amen. Siya mismo ang nagsabi na narito ako, Ama. So, binuruntaran niya yung kanyang buhay. Amen. Na wala siyang alinlangan na sa iyo at sa akin, mga kapatid, ay tubusin niya ang ating mga kasalanan. Kaya ngayong gabi, habang tayo pumapalakot sa gawain, mga kapatid, manalangin tayo sa ating upuan na makita natin yung pinakamensahe ng Panginoon sa buhay natin. Dahil alam ko, mga kapatid, na hindi aksidente na nandito tayo ngayong gabi. Amen. Alam ko na nandito tayo para bigyan tayo ng Panginoon ng mensahe, mga kapatid. Na nasa atin na lang kung tanggapin natin o hindi. Yung sabi ng Bible, pag dumating, mga kapatid, ang salita ng Panginoon, huwag niyo nang tigasan ang puso natin. Amen po. So tayo magpatuloy. Hallelujah. Ang pinaka-text natin, sabi niya, there is no greater love than to lay down one life for our friends. Ito na yung mga kapatid, yung binasa po natin. Ito yung pinaka-text po natin sa gabing ito, sa buwan na to. Kaya sabi ko kanina na ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, ay lahat dito, it's all about love, mga kapatid. Kasi hindi man niya nagagawa, nasabi niya rito pa, Ama, natupad ang kalooban mo, hindi tayo mahal. Hindi niya ialay ang kanyang buhay na walang kwenta, mga kapatid, na pag-aalay kung walang pagmamahal, mga kapatid. Amen. Kaya dahil mahal na mahal po tayo ng Panginoon, hinalay ng kanyang buhay, voluntarily, willingly. Ano man yung kabayaran, ano man yung magaganap, tatanggapin na yun dahil sa iyo at sa akin. Dahil nais lang ng Lord na maligtas tayo. Dahil gusto ng Diyos, mga kapatid, nakasama na tayo doon sa kanyang kaharian. Amen? So, paano natin, mga kapatid, sa ginawa ng Diyos sa atin, ang tanong natin, paano natin ito i-recognize? Paano natin bigyan ito ng halaga, mga kapatid, sa buhay natin? At alam na natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin, na inalay ng buhay niya voluntarily. So ngayon, tanong sa atin ngayon gabi, mga kapatid, kung paano naman natin ito tatanggapin at bibigyan ng halaga. Na-recognize ba natin ito, mga kapatid? Nalibigyan ba natin ng halaga ito? Naalala ba natin ito lagi sa buhay natin? Amen? So ang tanong dito, how do you respond to Christ's sacrifice? Paano natin ito, mga kapatid, i-respond yung ginawa ng Lord sa buhay natin, yung the Christ sacrifice. Amen? Mag-respond ba tayo? Amen? Katulad ni Daniel, na si Daniel, mga kapatid, na kahit siya sinisiraan siya, yung mga katrabaho niya, amen? Hindi siya nag-retaliate sa mga katrabaho niya. Amen? Kumbaga nagpatuloy pa rin siya. Basahin natin ang Daniel 6. Ang Book of Daniel. Sinisiraan siya dahil gumagawa siya ng mabuti, sinusunod niya ang kalooban ng Panginoon, sinasaraan pa rin siya ng mga katrabaho niya dahil mataas ang kanyang katungkulan at nalaman nila na iangat siya ng hari. At dahil doon, nainggit yung mga katrabaho niya at sinisaraan siya. But si Daniel, mga kapatid, ang ginawa niya, nagpatuloy pa rin. So, can we respond, mga kapatid, the same like Daniel? And even, mga kapatid, ang buhay na Abraham, mag-response ba tayo like Abraham, na inutusan ng Diyos siya, na umalis sa kanyang lugar, na pupunta ng Kanaan, na pagdating niya doon ay taggutom. Amen? Ano ang gagawin natin? Pagpatuloy ba tayo o atras tayo? Dahil ang dadan natin, hindi natin alam. Ang manatan natin, taggutom. Pero ang buhay mo rito, napakaganda, napakasaya, mayaman ka. Pero ang sabi ng Lord, iwanan mo yan, pupunta ka ng Kanaan, hindi mo alam kung anong daratan mo doon. Pero ang nadatnan ni Abraham, mga kapatid, taggutom. So ngayon, kapatid, kung halimbawa ganun, ano yung respond natin sa ginawa ng Lord sa atin, kung ganun ang sitwasyon natin, mga kapatid? Mag-response ba tayo, katulad ni Saul, na mayroon siyang dalawang identity, sa kanyang buhay, sa kanyang pagkatao, like Judas, we betray Jesus, mga kapatid. Even though na pinapasama natin siya, alam natin na siya ang Misaya, pero binetray pa rin niya siya. Mamili lang tayo, mga kapatid, kung ano yung gusto natin na buhay. Betrayal o ano ang gusto natin sa Panginoon.
Dahil nalatag na ng Lord ang lahat. Amen? Ang gagawin lang natin, mga kapatid, bigyan ng halaga, diin ang sakripisyo ng Panginoon natin. Amen? Ang una, ang sabi niya dyan, sa Hebrews, gaano pa kaya kabigat ang parusang tatanggapin ng taong lumalpastangan sa anak ng Diyos at magpapawalang halaga sa dugo ng nagpatibay sa kasunduan ng Diyos at naglinis sa mga kasalanan niya. Talagang mas mabigat ang parusa sa mga taong hindi ito humahamak, mga taong ito na humahamak sa maawaing banal na espiritu. At 31 sabi niya, kakilabot ang kahihinatnan ng mga hatulan ng Diyos na buhay. Amen? Ito yung kahinatnan ng kapatid, kakilabot. At ang sabi niyan, napakabigat, gaano pa kaya kabigat ang kaparusahan tatanggapin ng taong lumapastangan sa anak ng Diyos. Alam mo na kung ano ang ginawa ng Panginoon. Sinakripisyo niya ang kanyang buhay voluntarily, pero lalapastangan mo pa rin. Ano ang kaya ang mangyayari? Sabi yan, kakilakilabot mga kapatid, ang kahinatnan ng mga hatulan ng Diyos na buhay. Biblical yan, mga kapatid, hindi galing sa akin, biblical yan. Galing sa Biblia yan, mga kapatid. So now, ano ang gagawin natin? Ano yung respond natin sa ginawa ng Diyos sa buhay natin? Ang una, acknowledge His sacrifice. Na-acknowledge ba natin ang kanyang sakripisyo sa krus, mga kapatid, sa buhay na meron tayo, lalong-lalo na pag mayroon tayong mga sitwasyon. Ito yung pinakamahirap, pinaka-crucial na buhay ng tao, mga kapatid. Kung paano mo na-recognize ang voluntary yung ginawa ng Diyos sa krus, ng Panginoon sa krus, pagka ikaw ay may sitwasyon. Amen. Ano yung respond mo doon pagka dumadaan ka sa matinding sitwasyon mo, yung mamimili ka? Kung anong pipiliin mo, karir mo o Panginoon, mga kapatid? Karir mo or calling mo? Ang karir mo, kapatid, magbabago yan. Pero ang calling mo, hindi magbabago yan. Amen? Recognize the cost of our salvation. Naalala ba natin? We recognize yung bayad, mga kapatid. Ano yung cost? Ang salvation natin, dugo at buhay ng Panginoon natin, mga kapatid. Hindi ito hindi ito mumurahing bayad ang binigay ng Diyos sa atin. Ngayon, tanong ko ulit, sa halaga na binigay ng Diyos sa atin sa kabayaran ng ating kasalanan para sa kaligtasan natin, paano ito natin i-recognize na naman, mga kapatid? Paano natin ito bigyan ng diin? Amen? Ang sabi niya sa Romans 5:8, but sabi niya, God demonstrate His own love for us in this, while we were still sinner, Christ died for us. Ito, mga kapatid, ang ginawa ng Diyos sa atin. Makasalanan ka at ako, namatay ang Panginoong Hesus para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Para mapatawad tayo, malinis tayo sa kasalanan natin. Amen? Nung tayo makasalanan, hindi niya sinabi niya nang tayo malinis. Dahil hindi man tayo malinis, walang malinis sa atin, mga kapatid. Walang hindi makasalanan sa atin. Dahil ang sabi ng Biblia, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ikaw at ako hindi. Ikaw at ako makasalanan. At ang maganda na ginawa ng Diyos sa atin, binigay niya, voluntary lang kanyang buhay, dugo at buhay ang pameran ng eternal life natin, mga kapatid. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, binigyan ng Lord ang kanyang buhay. Sacrificial, mga kapatid. Voluntarily. Amen? Ang pinakamaganda, nung tayo makasalanan, si Kristo namatay. Hindi siya nagpakamatay, siya ay nag-alay ng buhay, mga kapatid. Dahil maraming narinig, nagpakamatay daw sa no, mga kapatid. Hindi nagpakamatay ang Panginoon natin. Inaalay niya ang kanyang buhay, voluntarily. Inakripisyo niya, voluntary lang kanyang buhay. Dahil mahal ka niya, mahal niya ako. Amen. Hindi niya nalintana, hindi niya inisip kung ano yung mangyayari. Amen. So respond with gratitude. Anong ibig sabihin ng gratitude, mga kapatid? Yung pinapasalamatan ba natin siya through action and words, mga kapatid, or words lang? Yung mula sa labi lang natin ng pasasalamat.
ang gratitude natin sa Panginoon. O yung aksyon natin. Anong respond natin? By words or by action? Mamili ka. Amen? Sa Psalm, sabi niya dito, 101, sabi niya dito mga kapatid, 2:5. Psalm 100, 1-5, sabi niya, kayong mga tao sa mundo, buong mundo, sumigaw kayo ng may kagalakan sa Panginoon. Sinang i-address niya sa lahat ng tao. Walang pinipili. Amen? Ano man pananampalataya meron ka, tao, sinabi niya, kayong mga tao sa buong mundo, sumigaw kayo ng may kagalakan sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, mga kapatid, inalay niya ng kanyang buhay. Magalak ka. Dahil ginawa ng Lord ang dapat na ikaw ang gumawa sa krus, mga kapatid. At ang sabi niya dyan, sa pangalawa, paglingkuran ninyo ng may kagalakan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya na umawit sa tuwa. Bakit tayo lumalapit sa Kanya at umawit ng tuwa? Dahil ang Lord, mga kapatid, while we are still sinners, sabi niya, Christ died for us. Kaya tayo magalak at lumapit sa Panginoon. Amen. Ano man yung sitwasyon, meron ka, lumapit ka kay Lord. Sa pangatlo, kilalanin nyo na ang Panginoon ang Diyos. Siya ang lumikha sa atin at tayo'y sa Kanya. Tayo'y Kanyang mga mamamayan na parang mga tupa na Kanyang inalagaan sa Kanyang pastulan. Tupa, mga kapatid. Parang tupa na sa Kanyang pastulan. Isipin mo yung tagapastol, yung shepherd. Ano ang ginagawa niya sa mga sheep niya? Inalagaan niya yan. Pinapainom niya, pinapakain niya. Hindi lang basta pinapakain. Humahanap siya ng magandang pastulan, yung green pasture, mga kapatid, yung malabong mga damo. At tinitingnan niya kung may manakit. Binibigyan niya siya ng magandang kulungan. At ganyan ang Diyos sa atin, mga kapatid, ang kabuti ng Diyos sa atin. Para tayong mamamayan niya na parang mga tupa sa Kanyang inalagaan. Na Kanyang inalagaan sa Kanyang pastulan. Na ayaw niyang magutom ka, ayaw mauhaw ka, ayaw magkasakit ka. Ayaw niyang may manakit sa iyo. Amen? Ganyan yung ginawa ng Lord sa atin, mga kapatid. Ganyan ang kabuti ng Diyos sa atin. Amen? So, paano tayo mag-respond sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin? Amen? Ang response, mga kapatid, dyan, costly ang pag-response dyan. Kung alam lang natin, mga kapatid. Pagtutuhanan natin na sundin, mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin, kung tutuhanan natin na i-acknowledge ang ginawa ng Lord, voluntary sacrifice ang kanyang buhay, costly yan. Bakit? Marami kang mawawala. Pero kayong matakot, ang sabi ng Lord, hindi kita iwanan na ni pababayaan. Yun yung napakaganda. Ang sabi nila, ang buhay Kristiyano mahirap. Naniwala kayo doon? Pag naka-Lord ka, mga hindi mahirap. Sabi naman niya, hindi kita iwanan na, ni pababayaan. Sasamahan kita hanggang sa dulo. So saan naging mahirap, mga kapatid? Wala, hindi. Tayo lang nagpapahirap sa buhay natin bilang Kristiyano. Amen? Kaya sabi nga dyan, mamamayan na parang mga tupa na kanyang inalagaan sa kanyang pastulan. At 4, sabi niya, pumasok kayo sa kanyang templo nang may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpupuri sa kanya. Sabi niya, pumasok kayo sa kanyang templo. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Dumalo kayo sa mga gawain. Huwag niyong kaligtaan ng hindi dumalo, mga kapatid. Nandito ang presensya ng Lord. Nandito ang kapayapaan. Amen. Nandito ang kapahingahan. Amen. Kaya sabi niya, pumasok kayo sa kanyang templo nang may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpupuri tayo, mga kapatid, kay Lord. Magpasalamat kayo at magpupuri sa Kanya. Dahil mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya ay walang hanggan, at ang Kanyang katapatan ay magpakailanman. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Magpakailanman. Katapatan niya, magpakailanman. Ang pag-ibig niya, mga kapatid, magpakailanman. Hindi may paliwanag ng pag-ibig. Amen, go ahead. So, di magpatuloy, mga kapatid. Pangalawa, live in obedience.
Na-response ba tayo, mga kapatid? Na-recognize ba natin yung Panginoon natin through ating pagsunod? Ito yung isa sa pinakamahirap, mga kapatid, na buhay ng isang Kristiyano, isang tao. Ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Dahil ang sumunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, sabi ko na costly. Amen? Marami ka ulit, may sakripisyo dyan. Amen? Willing to obey. Are we willing to obey, mga kapatid? Dalawang na rin kung nag-amen. Nag-yes. Amen? Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Ang pagsunod sa Panginoon natin, mga kapatid, hindi ito mahirap. Ito ang hindi mahirap na gawin ng isang tao. Ma-inspire ka. Lalo kang ma-inspire, mga kapatid, pagka na tagpuan mo ng totohanan at tinanggap mo genuinely ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Ano man yung sitwasyon mo, buwahid ka, lumakad ka, sumunod ka sa Panginoon. Ito yung pinakamaganda na buhay ng isang Kristiyano, ang sumunod sa Panginoon, mga kapatid. Wala nang ibang pinakamaganda sa buhay mo sa akin, kundi sundin ang kanyang kalooban. Katulad ng sinabi ng Panginoon na, Ama, hindi aking kalooban, kundi inyong kalooban. Amen? At ang pagkasinunod natin, mga kapatid, if we're willing to obey, mananagumpay ka at mananagumpay ako. Dahil nanagumpay ng ating Panginoon. Sa 1 Samuel, sa 15:22, pero sumagot si Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog nyo kaysa sa pagsunod sa Kanya? Tanong to, mga kapatid. Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Pagsunod, mga kapatid, ay mas mabuti sa handog. Amen? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti, sabi niya, kaysa sa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa sa mga handog ng mga taba ng tupa. Amen? Gaano man kaganda ang iyong handog, gaano man kamahal ang iyong handog, mga kapatid, kung wala kang pagsunod sa Panginoon, unworthy ka sa harapan ng Diyos. Amen? Napakaganda, mga kapatid, ang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? Sabi niya dyan, 1 John 2:36, sabi niya, and we can be sure that we know Him if we obey His commandment. Sure, mga kapatid. Pag sinabing sure ang Panginoon, sure na sure yan. 100% yan. Sabi niya, if someone, sabi niya, claims, I know God. Hindi man tayo ganito, amen, mga kapatid, na alam natin na mayroong Diyos. Dahil kahit sa labas, alam nila may Diyos. Lahat ng tao alam nila may Diyos. Hindi kaila yan. Kaya sabi niya dyan, but doesn't obey God's commandment, that person is a liar and is not living in truth. But those, sabi niya, obey God's words truly shows how completely they love Him. That is how we know we are living in Him. In Him, mga kapatid. Hindi with Him ang sinabi. We in Him. Ibig sabihin, si Lord, nasa atin ang Panginoon Jesus, na bumuhay. Sa atin na namumuhay, mga kapatid. Ito lang sinabi na Apostle Paul na, I no longer who I live, but Christ lives in me. Ito na yun, mga kapatid. Kasi sinunod din ni Paul ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Naghirap si Paul, mga kapatid. Mahirap ang dinanas ni Paul. Nabilang ko si Paul, pero patuloy pa rin ang kanyang pagsunod sa Panginoon. Muntik siyang namatay, muntik siyang nalunod. Nagutom siya, nalilamig siya, naginaw siya. Pero sinunod pa rin ang Panginoon, mga kapatid. Ganun niya nirecognize, ganun niya inacknowledge, ganun niya binigyan ng halaga yung ginawa ng Panginoon sa cross, mga kapatid, ng sakripisyo ng Panginoon, ng kanyang buhay at dugo para sa atin. Si Apostle Paul. Amen. Sabi niya, God's words, sabi niya, and those who say they live in God should live in their life as Jesus did. As Jesus did, mga kapatid. Katulad yung buhay ng Panginoon, yun yung dapat na magiging buhay natin. At ang buhay ng Panginoon sa mga kapatid nung siya nagkatawag tao, yun yung dapat na makita sa atin ng Ama natin na nasa langit na mayroon tayo na buhay. Amen?
Sabi, surrender your will. Sa taas, willing to obey. Sa baba, surrender your will. Mga kapatid, yung kalooban natin. Kaya ba natin i-surrender yung kalooban natin sa Panginoon na hindi na yung will natin na masunod, kundi yung will ng Lord. Amen? Lucas 22:42 sabi niya, Ama, kung maaari, ilayo niyo sana sa akin ang mga kahirapan na darating. Mga kapatid, sa aking buhay din, personally, kung hindi pa ako masyadong nakakilala sa Panginoon, pag mayroon ako mga nararanasan mga pagsubok, lagi yung sinasabi, Lord, tanggalin mo to. Dahil mahirap man ang magkaroon ng problema, kapatid. Sa mundo, mahirap talaga. Kung isipin mo ng yung ordinaryong buhay, mahirap, mga kapatid. Ang may problema. Lalo na yung alam mo na wala ka ng way out sa problema. Pero napakabuti ang Diyos, mga kapatid. Dahil lagi ang sinasabi niya, hindi kita iwanan na, hindi kita pababayaan. Come to me and I will give you rest. Ang sabi ng Panginoon. Kaya sabi niya, ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Amen. Ito ba yung na kaya ba natin mga kapatid na isabihin sa Panginoon, gawin natin to sa Panginoon, na ang kalooban na ng Lord ang masunod, hindi ang ating kalooban. Amen. 2 Chronicles 7:14 sabi niya, at kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpapakumbaba, manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, ang sabi ng Panginoon, pangako niya, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan. Yan yung pangako ng Lord, mga kapatid, yung tayo magpapakumbaba sa Kanya. At pagpapalain ko ulit, pagpapalain ang kanilang lupain. Pagbibigyan ng pagpapala, mga kapatid, blessings ang ating makakamit. Pag tayo magpakumbaba, pag tayo ibigay yung will natin sa Panginoong Diyos, pag tayo surrender sa Panginoong Diyos, mga kapatid, ibigay na, we will willing to obey, surrender our will. Ang sabi ng Panginoon, diringgin ko sila mula sa langit. At patatawarin ko ang kanilang kasalanan. Sinong gustong mapatawad ng kasalanan? Amen. Lahat tayo gusto, mga kapatid. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Amen. Ang pangatlo, share His love with others. Kung mag-acknowledge natin, mga kapatid, ang kanyang sakripisyo, amen, kung mag-obey tayo sa Panginoong Diyos, kaya natin i-share ang kanyang pag-ibig. Dahil kung hindi natin ma-acknowledge, hindi natin kayang sumunod sa Panginoong Diyos, hindi natin kayang i-share ang kanyang pag-ibig. Dahil hindi mo natin sa nakikilala. Hindi mo natin binibigyan ng halaga ng kanyang ginawa. At dahil mahal natin ang Panginoon, at minahal na tayo una, at minahal natin siya, mga kapatid, nag-obey tayo sa Kanya, in-acknowledge natin ang Kanyang paghihirap, yung Kanyang sakripisyo, i-share natin ang Kanyang pag-ibig. Amen? Live out your faith. Naipapamuhay ba natin ang ating pananampalataya, mga kapatid, sa Panginoon? Demonstrate love in action. Hindi lang yung sa salita. Katulad ng sinabi ng Bible na kumain ka dyan, hindi mo nang binigyan ng pagkain. Ginawa ko. O sige, magpainit ka dyan, hindi mo binigyan ng jacket. Paano mo yun tinulungan? Paano mo share yung pag-ibig? Amen? Sa salita lang yun. At walang kabuluhan yung mga kapatid sa mata ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, i-share ang kanyang pag-ibig in action, i-demonstrate natin love in action. Kung anong sinabi natin, gawin natin, mga kapatid, sa kapwa natin. Amen? Sa John 8:18, sabi niya, little children, let us not love in word or speech, but in action in truth. Sa biblical, mga kapatid. Little children. Nadres na tayo mga little children. Hindi ibig sabihin na wala kang kalam-alam, wala kang muwang-muwang ang ating Panginoon. Dahil mahal tayo ng little children. Alam mo yung maliit na bata na yan, inutusan mo lang na yung tawag doon, yung mahal mo yung bata na parang naaliw ka sa kanya. Sabi ng Panginoon, little children, let us not love in word or speech, but in action and in truth. Amen?
Sa John 15:12, sabi niya, "This is my command, love one another as I have loved you." Ito yung sinabi ng Panginoon mga kapatid. "And be witness of His sacrifice." Amen? Pero practice the forgiveness. Marunong ba tayo magpatawad? Dapat lang, mga kapatid. Dahil kung hindi natin makita ang ating Ama. Kung hindi natin magpatawad sa ating makasalanan. Be witness of His sacrifice. Pag naknalis natin, nabigyan natin ng halaga yung kanyang ginawa, mga kapatid, automatic yan, 100% yan. Marunong tayo magpatawad. Makapagpatawad tayo. Dahil alam natin na pinatawad na tayo ng Diyos ang dahil sa kanyang anak. Amen? Efeso, sabi niya 4:32, "Sa halip, maging mabait kayo at mawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo." Amen? Magpatawad tayo dahil sa ating Panginoon. Amen? Number 4, cultivate a relationship with Him. Paano natin, mga kapatid, kinukultivate yung relationship natin sa Panginoon? Paano natin sa nakikilala? Paano tayo nakipag-usap sa Kanya? Paano tayo nanalangin? Amen? Nanalangin lang ba tayo? Kinakausap lang ba natin siya pag mayroon tayong gusto? Kung mayroon tayong nilalapit? Kung mayroon tayong sitwasyon, doon lang ba natin siya kinakausap? Pinapasalamatan ba natin siya? Ilang oras yung panalangin natin, ilang minuto yung panalangin natin, ilang segundo yung panalangin natin. Spend time in prayer and in the Word, mga kapatid, ang kanyang salita. At dyan tayo magkaroon, mga kapatid, ng intimate relationship sa Panginoon. Alam nyo ba ang Panginoon natin, nung siya'y nandito sa lupa nung siya'y nanalangin siya ng isang gabi. Lucas 6, mga kapatid. Nanalangin siya buong gabi. Tayo, mga kapatid, baka isang oras di pa natin kayang gawin. Baka 30 minutes di pa natin kayang gawin. Amen? Si Lord natin, mga kapatid, isang gabi yan, nanalangin siya. Dahil meron siyang intimate na relationship sa ating Ama. At ganun din dapat ang buhay natin, mga kapatid, na meron tayong intimate na relationship, yung talagang tawag doon sa Tagalog, yung matibay. Amen? Ganun ba yun yung ibig sabihin nun, na relationship sa ating Panginoon? Malalim, maliin. Hindi kasi ako Tagalog, Ilocano kasi ako kaya medyo mahirap. Amen? So, nandun na. Dapat magkaroon tayo, mga kapatid, ng ganung relationship sa Panginoon, yung malalim daw na relasyon. At kung paano natin ito, mga kapatid, na cultivate. Amen? Spend time in prayer and the Word, ang kanyang salita. Kung tamad tayo na magbasa ng kanyang salita, may audio Bible. Dahil alam ko, mga kapatid, na minsan tamad tayo eh. Ako din naman. Minsan din, tinatamad din. Pero makukonvict ka. Yun ang pinakamaganda, mga kapatid. May conviction ka na magbasa ka. At basahin mo ang kanyang salita. At napakaganda. At ma-inspire ka lagi. Amen? Lalo na pag ang salita ang mismo ang Panginoon Jesus ang magsasalita. Parang walang siyang kinakausap. Amen po? So, ang spend time in prayer and the Word. At ang mga disciples niya, mga kapatid, nung araw, meron silang hiningi sa Panginoon. Isa lang ang kanilang hiningi. Anong hiningi nila? Hindi nila hiningi na turuan silang maghayag ng kanyang salita. Hindi nila hiningi sa kanya na magka-self-demon sila. Bagkus anong hiningi nila? Kung paano magnalangin. Turuan mo kaming manalangin. Dahil nakita nila, mga kapatid, pag ang Panginoon ang manalangin, mayroong magaganap, mayroong kakaiba. Ang kanyang panalangin, ang kanyang buhay, panalangin ng mga kapatid. Kaya ang sabi nila sa kanya, Guro, turuan mo kami kung paano manalangin. Amen. Ngayon, kung hindi natin ng mga kapatid alam manalangin, hingi tayo sa Panginoon. Kung paano natin tinuruan mga kapatid yung disciple na ganun din, tuturuan niya rin tayo.
Dahil mahal tayo ng Panginoon. Wala nang rason mga kapatid na hindi lahat ibigay ng Diyos ang kailangan mo at kailangan ko. Dahil pati ang anak niya, ibinigay niya para sa iyo at sa akin. Dumating sa punto na ang kanyang anak na ibinigay nang dahil sa pag-ibig niya sa iyo at sa akin, mga kapatid. Sobrang pag-ibig. Minsan naisip ko, dati naisip ko, ano ba ako sa Panginoon? Ano ba ako sa Diyos? Sino ba ako? Bakit ganun na lamang ang pag-ibig niya sa akin? James 4:8, sabi niya, come near to me, come near to God, and He will come near to you. Lalo tayong lumapit sa Panginoon, mga kapatid, at lalapit siya sa atin. Seek His guidance in daily life. Amen? Proverbs, sabi niya, 3:5-6, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Ang continuation, sabi niya, trust in His promises, mga kapatid. Magtiwala tayo sa pangako ng ating Panginoon. Dahil kung si Lord ang nangako, tutuparin na yan, mga kapatid, 100% yan. Walang sablay yan, walang palpak yan. Hindi ka masasaktan. Bagkus pagpapalain ka ng Diyos. John 14:18, sabi niya, I will not leave you as orphan. I am come to you. I am coming to you. Yun yung pangako ng Lord, mga kapatid. Nung siya'y umakyat siya, mga kapatid, sa langit, hindi niya tayo iniwan na basta ulila. Bagkus, sabi niya, nagdasal siya, humingi siya ng isang anong hiningi niya, mga kapatid? Tagapagtanggol natin. Tagapagturo natin. Tagapag-alala natin. At sino siya, mga kapatid? Ang Banal na Espiritu. Ganon kabuti ang Lord. Hindi lang doon nagtapos. Binigay pa na ito sa atin. Ang kanyang salita. Bilang guide natin, mga kapatid. Binigay niya ang kanyang anak. Binigay niya ang Banal na Espiritu. Binigay niya ang kanyang salita. Ano pa ang kulang sa atin? Ikaw at ako ang kulang. Amen. Dahil nandyan na lahat. Ang resources, nandyan na lahat ang kailangan mo. Banal na Espiritu, nandyan na. Binayaran na ng Lord ang kanyang buhay mo at ang buhay ko. Kabayaran niya, buhay niya at dugo. Nandito tayo nagpapakasasa. Hindi natin naalala minsan. Ang hinahanap natin ang kayamanan. Hindi natin siya hinahanap. Masakit yun, mga kapatid. Ikaw, ginawa mo lahat. Bandang huli, hindi ito. Minsan hindi napapansin, walang halaga. Masakit yun, mga kapatid, sa Panginoon. Amen. Walang kasing sakit yun. Pero dahil mahal tayo ng Lord, pinapatawad tayo lagi. Sabi ng Panginoong Diyos, bumalik ka. Come near to me, anak. Sabi niya yan, if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Babalik siya, mga kapatid, sinabi niya. Babalik siya, huwag yung tanongin kung kailan. Hindi natin business yun. Ang gawin lang natin, manampalataya tayo, gumawa tayo ng mabuti. Amen. Maglingkod tayo sa Panginoon, sumuko tayo sa Panginoon, isarandel natin ang lahat sa ating Panginoon at babalik siya. At pag natagpuan niya, mga kapatid, tayo na ginawa ang kanyang kalooban, manirahan tayo dyan sa pinipira niyang bahay. Dahil sabi niya, if I go and prepare a place for you. Ang sabi niya sa verse na yan, sa chapter na yan, sabi niya, I will go and prepare a place for you. In my Father's house, there's a lot of mansion. Sabi niya, at doon, sabi niya, maghahanda ko ang iyong tirahan. Isipin mo kung ano yung handa ng Lord na tirahan mo. Gaano kaganda. Isipin mo yung pinakamagandang bahay sa mundo na to. Higit pa doon, mas maganda pa doon, mga kapatid, ang bahay natin. Kung yung bahay ni Donald Trump maganda, bahay, yung hari dito maganda, higit pa doon, mas maganda pa yun ang bahay natin, mga kapatid, doon, nagantay.
So habang nandito tayo, sa mundo na to, anong gagawin natin? Kalimutan ba natin yun, yung bahay doon, o i-aim natin na doon tayo tumira? Ako mga kapatid, ang aim ko doon ako tumira eh. Minsan nga, sinasabi ko sa may bahay ko, dumating na dapat ang Panginoon, o kaya mamatay na lang ako. Para doon ako tumira. Wala, tumawa lang siya. Para gusto na niya na. Amen? Palpakan natin ang Lord mga kapatid. So, ito na sa tayo eh. Sabi niya dyan, 14:6 dyan, sabi niya dyan, at hinihiling ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong sa inyo magpakailanman. Magpakailanman mga kapatid. Walang expiration. Eternal. At ang huli, sabi niya, find comfort in His presence. Ito ang pinakamaganda mga kapatid. Huwag na huwag tayong lumalayo sa Panginoon. Dahil sa kanyang presensya, matagpuan natin ang lahat. Kapahingahan. Amen? Solusyon ng ating mga pagsubok, pagproblema. Kapayapaan. Kagalingan sa mga sakit karamdaman na mayroon ka. Dahil sinilang ka ng Lord na malinis. Hindi ka sinilang ng Lord na may high blood. Hindi ka sinilang ng Lord na may diabetic, mga kapatid. Anak ka ng Lord. Find comfort in His presence. Amen? Hebrews 8:28 sabi niya, and surely I am with you always to the very end of the age. Surely, mga kapatid, I am with you. Always. Hindi lang isa. Always, sabi niya. To the very end of the age. Kaya wag na wag tayo mga kapatid humiwalay sa Panginoon. Ayaw man ng may bahay mo, nagagalit man, dumalo ka. Kasi hindi ka na maligtas niyan. Nagagalit man ang biyanan mo na dumalo ka. Kahit hindi ka maligtas niyan. Sino man yung nagagalit o sino man yung madlang sa'yo, huwag mong pansinin. Sabihin mo, halika na, dalawa tayo. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya na kasama mo dumalo. Hayaan mo siyang lalong magalit. Dahil dun sa galit niya, dun niya matagpuan ng Panginoon, mga kapatid. Ganun ang gagawin natin. Tayo naman na mananampalataya na, mga kapatid, i-share natin yung pag-ibig ng Lord. I-share natin yung ginawa ng Lord sa atin. Lalo-lalo ng mga may bahay natin. Sa tingin mo, halimbawa ikaw, papayag ka ba na maiwan ang may bahay mo o yung mga mahal mo sa buhay? Nakasama mo ang Panginoong Diyos doon? Papayag ba tayo? Hindi, di ba? Kaya tayo mga kapatid, manampalataya lang tayo. Ano man yung nandyan na mga sinasabi nila sa atin, hayaan nyo lang. Dahil hindi importante sa atin. Hindi importante yung pagpupuri ng Panginoon ng tao sa iyo. Ang maganda yung malinis ka sa Panginoon. Kasi sino man sa atin dito, hindi natin may ligtas ang bawat isa. Hindi ko rin pwedeng, akin na si Richard. Tatay ko to eh. Dalawa na kami rito. Hindi man pwede ko makapatid eh. Ano to, individual. Kasi kung grupo-grupo lang, itong soul na ito kapatid, lahat na. Pwede na. Kahit anong gagawin mo, kung ito lang, lahat na to, kung sa pangalan lang ng church ang usapan, hindi na ako dumalo. Tapos na tayo. Amen? Pero hindi. Individual yan. Kaya sabi niya, find comfort in His presence, mga kapatid. Huwag tayo lumayo sa ating Panginoon. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Sabi niya yan, Psalm 84:10, si David sabi niya, one day in your temple is better than 1,000 elsewhere. One day lang, mga kapatid. Sabi ni David, is better than 1,000 elsewhere. I would rather serve in your house than live in the home of wicked. Amen? Mas pinili ni David, mga kapatid, ang manirahan, ang manilbihan, magsilbi sa bahay ng Panginoon. Kaysa tumira doon sa mga magagandang bahay, mga magagandang lugar, na ang mga nandun hindi man nakakilala sa Panginoon. It's useless, mga kapatid, na buhay. Si David pinili niya. Kaya lang sabi niya, one day in your temple is better than 1,000 elsewhere.
Amen? Pumunta ka man ng Palawan, magpahinga ka. Pumunta ka man sa pinakamagandang lugar sa buong mundo, mga kapatid. Yung pinakamagandang lugar sa buong mundo. Pumunta ka man doon. Wala pa rin tatalo doon sa templo ng Panginoon, mga kapatid. Wala pa rin makakatumbas sa templo ng Panginoon. Yan yung nakita ni David sa kanyang buhay. So, conclusion na tayo. Amen? Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Sa conclusion natin, our response to Christ's sacrifice, amen, acknowledge His sacrifice, live in obedience, share His love, cultivate a relationship with Jesus. Amen. So therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Romans 12:1, mga kapatid. I urge you, sabi ng Biblia. Hindi ako nagsabi yun, ha? Ginamit lang ako ng Lord na nagsabi, mga kapatid. Amen? Therefore, I urge you, brothers and sisters. Hindi lang brothers, lahat tayo. Mayroon tatlong magagandang mga binibini. Amen? To offer your bodies as a living sacrifice, holy, pleasing, mga kapatid, kaya-aya, banal sa Panginoon. This is your true and proper worship. Amen tayo mga kapatid. Amen. Romans 12:1 yan mga kapatid. Amen. Amen. Tayo po tumayo. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, desire na mapaglingkuran natin ang Panginoon, na mabigyan natin ng gratitude ang kanyang ginawa sa krus, mga kapatid. Nabigyan natin ng halaga ang kanyang ginawa. Do you know Jesus personally? Kung hindi natin alam, kilala ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Alam ko na lahat kilala natin siya. Alam ko na lahat alam natin kung ano ang ginawa niya. His voluntary sacrifice, His love, His life, mga kapatid. Kaya ngayong gabi, manalangin tayo na lalo pa natin siyang makilala. As we go through, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon, pray. Hingin natin na lalo pa natin siyang makilala ng ating Panginoon. Lalo pa tayong lumapit sa Panginoon, mga kapatid. Ngayon, kung hindi natin siya kilala pa masyado, you can pray to Him tonight by asking Him to come into your life. Hingin natin sa Panginoon, mga kapatid, na sakupin niya ang buhay natin. Amen. Hingin natin sa Panginoon na siya na po ang masunod sa buhay natin. Tanggapin natin ang Panginoon ng may katotohanan. Dahil ang sabi ng mga kapatid sa kanyang salita, if you receive, believe Jesus genuinely, we have the right to become a child of God. Ngayong gabi, kung i-receive mo genuinely ang Panginoon, ngayong gabi, kung tinanggap mo ang Panginoon, mga kapatid, genuinely sa puso mo, at hinayaan mo na siya magbando ng buhay mo, mga kapatid, ikaw, mula ngayong gabi, ikaw na ang anak ng Diyos. Napapabilang ka na sa mamamayan ng Diyos. Napapabilang ka na sa pamilya ng Diyos, mga kapatid. Amen. Call upon Jesus tonight. Call His name. Repent. Turn from your sin, mga kapatid. And turn to Jesus.
Ask Him to forgive you lahat ng iyong mga kasalanan. Lahat ng ating mga kasalanan, mga kapatid, hingin natin na patawarin niya tayo ng ating Panginoon. Dahil wala man sino sa atin na matuwid. Ni isa walang matuwid, mga kapatid. And acknowledge Him as Lord of your life. The Lord and Savior ng inyong buhay. Maraming gustong maligtas. Kaya lang hindi nila gusto, mga kapatid, minsan natanggapin bilang Diyos nila, bilang Panginoon nila ang ating Panginoon. Ngayong gabi, mga kapatid, tanggapin natin ang ating Panginoon Jesus, ang ating tagapagligtas at ating Panginoon. Hindi lang siya, mga kapatid, amen, nagsakripisyo sa krus. Lahat ginawa niya, sabi niya, it is finished. Yun yung pinakamaganda sa buhay ng Kristiyano, mga kapatid, dahil tinapos na lahat ng Panginoon natin sa krus 2,000 years ago. Ang gawin mo lang, manampalataya ka sa Kanya at maliligtas ka. Through faith, mga kapatid, meron tayong kaligtasan through Christ Jesus. Romans 3:23, mga kapatid, sabi niya dyan, for all have sinned and fall short of the glory of God. Dito natin, mga kapatid, kailangan ng Jesus. Kailangan natin ng Panginoong Jesus. Dahil walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid. Ngayong gabi, pray na pagharian tayo ng Diyos. Hingin natin sa Banal Espiritu, mga kapatid, na i-guide tayo. Ilid tayo sa lahat ng katotohanan. Dahil ito ang pinangako ng Panginoon sa atin, ang Banal Espiritu, nang sabi niya, when the Holy Spirit can, it will lead you and guide you into all truth. Lahat ng totoo, lahat ng katotohanan. At ang sabi niya, when the Holy Spirit comes, it will give you power. Meron kang kapangyarihan, mga kapatid. Meron tayong kapangyarihan na bigay ng Banal Espiritu. I-acknowledge natin ang ginawa ng Lord. Bigyan natin ng halaga sa gaanong kaparaanan. Mag-obey tayo, mag-surrender tayo, mag-obey, willing na i-surrender ang lahat sa ating Panginoon, mga kapatid. Dahil He willingly sacrificed His life sa atin. Romans 8:9 and 10, sabi niya, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes into righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Maliwanag, mga kapatid, na kahit tayo makasalanan, sinabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. But Romans 8, sabi niya 9 and 10, that if you confess, kahit makasalanan ka, mga kapatid, tinanggap mo ang Panginoon, nireceive mo ang Panginoong Diyos genuinely, tinanggap mo sa buhay mo na siya ang tagapagligtas mo at Panginoon mo. Ang sabi ng Romans, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, amen, you will be saved, mga kapatid. Amen. That is the promise of God. Romans 10:13, sabi niya, for whoever call on the name of the Lord shall be saved. Call unto Him, mga kapatid. Come to Jesus tonight. At may magaganap sa buhay mo, kapatid. Ang buhay mo ngayong gabi, pag tinanggap mo ang Panginoon, pag tinawag mo ang Panginoon, pag lumapit ka sa Panginoon, ang buhay mo, mga kapatid, ngayong gabi magbabago na. Amen. Babaguhin ng Diyos yan. Gaano ka man makasalanan, hindi ka man nakaabot sa kaluwalhatian ng Lord, but if you confess na ating Panginoon ang siyang Panginoon at tinanggap mo, mga kapatid, ang kanyang ating Panginoon, ang sabi ng Biblia, maliligtas ka. So they said, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Amen. Hindi lang ikaw, kapatid, pati ang iyong sambahayan, pati lahat ng mahal mo sa buhay.
Sinabi ng Biblia, you and your household maliligtas. If you confess and receive Jesus genuinely, mga kapatid. Dahil kahit tayo makasalanan, mga kapatid, hindi tayo nakabot sa kanyang kaluwalhatian, inibig tayo ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only Son, begotten Son, mga kapatid, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Nangako ang Lord, mga kapatid, na sino man, whoever believe, sino man ang naniniwala at manampalataya sa kanyang anak, hindi ito mapaparusahan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tonight, mga kapatid, receive Jesus. I encourage you to receive Him, to obey Him. Declare, mga kapatid, ihayag mo sa iyong bibig na ating Panginoong Hesus ang siyang namatay, nag-alay ng buhay, nalibing siya at nabuhay, at ngayon nakaupo na sa kanan ng ating Ama. Pag tinanggap mo yan, naniniwala ka yan, mga kapatid, maliligtas ka. Yan ang magandang balita na iniwan sa atin ng Panginoon sa atin. Yan ang gospel, mga kapatid. At ang gospel, ang sabi ng Romans, is power of God to salvation. Sino man, mga kapatid, ang may niwala sa ginawa ng Panginoon, sa kanyang sakripisyo, maliligtas ka, kapatid. Bigyan mo ng kapangyarihan ng Diyos na iligtas ka. Tanggapin mo ang Panginoong Hesus. Tanggapin mo ang kanyang anak. Dahil kung hindi mo tinanggap ang kanyang anak, walang kapangyarihan, mga kapatid, ng Panginoong Diyos na iligtas ka. Dahil ang gospel, ang sabi ng Romans 1:16, is the gospel is the power of God to salvation. Maniwala ka, kapatid. Mga kapatid, desire, amen, I pray, na naman yung mga hindi natin may susuko pa sa Panginoon, na naman meron tayong mga kaugalian pa na hindi natin may suko, I encourage sa mga kapatid to find the root cause kung bakit natin hindi may suko ang mga bagay na to. Ano yung dahilan? Bakit hindi natin may suko sa Panginoon? At tanungin natin kay Lord, at hingin natin kay Lord ang kanyang guidance through the power of the Holy Spirit. Dahil ang sabi ng Lord, it will lead you into all truth. Hindi ka maliligaw, mga kapatid, pagka inaya mo ang Panginoong Diyos, pag hinayaan mo na maupo sa iyong puso ang Banal Espiritu, mga kapatid, i-lead ka, i-guide ka kung paano ka kumilos, kung paano ka magsalita, kung paano ka mag-isip, at kung paano mo i-surrender ang buhay mo sa Panginoon. At yan, mga kapatid, ang ipag-pray natin ngayong gabi, yan yung nais, mga kapatid, ng Panginoon natin, to surrender everything sa Kanya. Ano man yun meron tayo. Sabi natin sa Panginoon, search me, O God. Dahil nais ko, Panginoong Diyos, na mamuhay na may kabanalan sa harapan mo. Ama naming dakila, makapangyarihan sa lahat, in the name of Jesus. Nandito kami, O Panginoong Diyos, nagpapakumbaba sa harapan mo, O God. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang buhay namin, ang pangalan namin, O God, ay nalista na sa buhay ng aklat ng buhay, Panginoon. And Lord, we thank you, God, sa iyong pagpapala. At yan, mga kapatid, ang tunay na success ng buhay, ang tunay na pagpapala na na-receive mo ngayong gabi, ang nalistang pangalan mo sa lista sa aklat ng buhay. Ama namin na makapangyarihan, maraming salamat po, Diyos, sa gabing ito na kung saan, O God, minsan pa ipinaalala mo sa amin kung gaano kahalaga, O God, ang iyong ginawa, Panginoong Hesus, ang ginawa mo sa krus, Panginoon. Na kung wala ka, O Lord God, ay walang-wala kami. Hindi namin magawa, O Lord God, ang mga bagay, hallelujah, na dapat na makita ng ating Amang nasa langit kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Lord, manahan ka sa aming buhay. Parang Hesus, hinanyanan ka namin na ikaw, O God, ang mag-lead sa buhay namin. Ikaw na magmando ng buhay namin. Dahil alam namin, O God, kung ikaw ang nasa buhay namin, ang meron sa buhay namin,
mananagana kami at mananagumpay kami, Panginoon. Dahil alam namin, O God, na nagumpay ka na, kami rin ay nagumpay din, Panginoon. Dahil anak mo kami, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong mensahe namin narinig. Maraming salamat po, Ama, sa buhay ng aking mga kapatid. Ano man, O God, dalangin namin, Panginoong Diyos. Dalangin namin ang kagamutan na healing power, Panginoong Diyos, sa sino man, ano man, may mga sakit karamdaman, Panginoon. Lord, nilalapit namin sa iyo, tinatas namin, O God, sa iyo ang buhay ng Kuya Melvin, Panginoon. Ano man ang kanyang sitwasyon ngayong oras na to, Panginoon. Ano man ang kanyang nararamdaman, O God. Ano man ang deklarasyon ng doktor sa kanya, O God. Lord, in the name of Jesus, we rebuke it, O God, in the name of Jesus. Na magaling na po siya, Panginoon. We claim, we declare ang kagalingan ng aming Kuya Melvin, Panginoon Diyos. Dahil alam namin, O God, alam namin, Lord, na hindi mo ito pinanganak. Hindi mo ilaw ito na may panganak, Lord God, hallelujah, na may mga sakit karamdaman. Ipinanganak mo ito, Lord God, na malinis, Panginoong Diyos. At ang kanyang buhay para sa iyo, O Lord. Eh, Lord, ano man ang kanyang sakit karamdaman, declaration ng doktor, Panginoong Diyos, na gaganapin sa kanyang sakit, Lord, I pray and I rebuke it, Lord, in the name of Jesus. And I claim, Lord God, the healing, dapat healing sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, ipuin mo ang aming Kuya Melvin, Panginoon. Pagalingin po, Lord, aming Kuya Melvin, O God. Healing power, Lord Jesus. Through the Holy Spirit, O God, we pray. Pagalingin mo, Lord God, ang aming Kuya Melvin, Panginoon. Nang muli makasama namin sa magpupuri, O God. Magpapasalamat sa iyo, Panginoon Diyos. Minsan ay nakasama na namin siya, Panginoon Diyos, nang dahil sa kanyang sakit karamdaman, Lord God, ay hindi namin siya nakakasama. And Lord, I pray, tonight, Panginoon Diyos, na naman meron siya ang sakit karamdaman, I pray, O God, bawala na po ito, Panginoon. Magaling na po siya, Panginoon. At mag-iugat sino man sa amin, mga anak mo na nandito ngayon, O God, na dumadanas sa mga sakit karamdaman, Panginoon, I pray. A healing upon healing, Panginoon Diyos, a healing power, O God, ang ibaba mo sa amin sa kaligtaan, O God, ngayon gabi, Panginoong Diyos, sa buhay namin. Maging extended sa aming mga mahal sa buhay, O Lord. Sino man, O God, ang may mga sakit karamdaman. Mga kapatid, kung sino man dito ang may mga sakit karamdaman, claim it na magaling ka na. In the name of Jesus. Kung sino man dito sa ating mga kapatid, ang kabos ng financial crisis, ngayong gabi, claim it. Wala na, in the name of Jesus. Mapapalaya ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ano man ang kapos sa gabi ito ng mga tampo, galit sa kanyang puso, kapatid, ngayong gabi, pinalaya ka ng Panginoon. Lord, maraming salamat. Ano man mga gawa ng kalaban sa buhay namin, Panginoong Diyos, I pray, kalagan mo kami, O God. Ano man kapos ng kalaban ang meron kami, I pray in the name of Jesus, kalagan mo kami, Panginoong Diyos. And we declare in the name of Jesus, na malaya na kami, Panginoong Diyos. Malaya na kami, O God. Meron na kami kapayapaan, Panginoon. As we depart this place, Lord, mapayapa kami na humayo, Panginoong Diyos. Nang dalang kapayapaan mo, Lord God. Ano man yung confusion na meron kami, O God, sa pananampalataya namin, Panginoong Diyos, I pray, bigyan mo kami ko ng kaliwanagan. Banal na Espiritu, we're inviting you to give us the enlightenment, O God, sa aming mga buhay, sa aming mga isipan, Panginoon. And I pray, O God, hallelujah. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat. At Lord, muli, binabalik namin sa iyo mga pinakamatas pa. Muli pasalamat sa pangalan ng mga anak at ang balang Espiritu. Mga kapatid, claim it. You are free in the name of Jesus. In Jesus' name we pray.